pag ganito, syempre matatakot ka. Pero kung alam mo naman na ganito yung nangyayari talaga, wala na yun. At sa huli ay nahulog pa nga ang tubo dahil bumaba na ito ng sobra. Sa takot ng nagla-livestream ay napatakbo na lang siya. Ngunit Okay, hello YouTube. Welcome back ulit sa ating channel. So, sa video ito, gagawa ulit tayo ng reaction tungkol sa 2026 quarterly recap. So, kay Goosebumps Top 5. Siyam na pinakanakatakot na videos na nakuhanan sa camera. So, ito naman sa Pilipinas to. So, hindi na natin patatagalin. Let's go. alam nila ito. Isang beses, umalis ang mga magulang ng bata ng alauna ng madaling araw para maglako ng mga panindang isda. Kadalasan ay makapananghali na sila nakakabalik. Habang nasa labas sila, ito ang nakuna nila sa CCTV nila. Bata. Hindi nagbibiro to ha, kasi bata to eh. Natutulog lang ang mga anak nila nang bigla na lang magising ang bunso nila. Takot nitong sinabi na nakita ko siya. At pagkatapos nun ay isang linya ng ilaw ang makikita mong tumagos sa pader ng kwarto nila. Skeptic pa din ang mga magulang ng bata dito. Ngunit matapos ang ilang buwan, muli silang may na-capture sa camera. 3:00 uli ng madaling araw, nakaalis na uli ang mga magulang ng bata. Nagising na din ng isang anak nila kaya naghugas na lang siya ng mga pinagkainan nila nung kinagabihan. At habang chinecheck ng magulang ang kanilang CCTV, eto ang nakita niya. Oh, may dumaan no. May dumaan sa ano niya, sa likod ano lang. Shadow lang na kulay itim. Pero hindi ko alam kung napansin agad niya to. Sa kanilikot ng camera niya no. Sa likod ng bata, makikita mo ang pagdaan ng isang malaking anino. Para itong naglalakad at pagdating sa upuan, bigla na lang itong nawala. At pagkatapos nun ay sinundan pa ito ng orb. Hindi makapaniwala ang mga magulang sa nakita nila kaya inulit nila ang paggalaw sa camera. Pero sa pagkakataong ito, hindi na nagpakita ang anino pero makikita mo ang paglabas ng dalawang orb at pumunta din ito sa upuan kung saan naglaho ang anino. Coincidence lang ba ang nangyari o hindi kaya ay glitch lang ito sa camera nila? Ang anino at orbs na nakita sa video kaya ay ang parehong nagpapakita sa bunsong anak nila? Kung may paliwanag kayo dito ay komento nyo lang sa baba para mabigyan ng linaw ang nangyayari sa pamilya ng sender. Water pump. Panoorin ang kakaibang nangyari habang nagla-livestream ang isang lalaki at tignan kung may explanation kayo sa naganap. Gana na po ng bumba bisa ko tawo. Hadlock na lang taan eh. Ito explanation dyan, siguro malapit sila sa tabing sa tabing dagat tapos yung poso nila parang medyo mababaw lang yung pagkakabaon. So tendency doon pag tumataas yung tubig, sumasabay din yung pagpump nung dagat dun sa may nila sa may poso kaya nagkakaroon ng ganito. Kasi yung sa amin ganito din dun sa may probinsya. So baka yun yung yung cost nung nung bomba ganyan ng poso. Bumba. Patay sila. Sa parteng ito ng live stream niya,
Makikita mo ang poso na kusa na lang bumobomba ng mag-isa, ngunit wala namang tao doon. Dahan-dahan ang pagbaba ng tubo o hawakan ito. Ganito talaga yung sa, yung sa amin. Kaya siyempre kung hindi ka sanay talaga pag ganito, siyempre matatakot ka. Pero kung alam mo naman na ganito yung nangyayari talaga, wala na yun. At sa huli ay nahulog pa nga ang tubo dahil bumaba na ito ng sobra. Sa takot ng nagla-livestream ay napatakbo na lang siya. Ngunit sa pagtataka niya at ng mga kasama niya ay muli nilang ibinalik ang tubo sa hawakan ng poso at naulit na naman ang parehas na pangyayari. Tawa ba noon? Ako ni hukot. No. Kahit anong taas mo dyan, talagang kusa siyang bababa. Kasi nga, yung ano ng tubig na galing sa dagat. No. Oh. Pinabumbag yun. Bababa yan hanggang sa dulo talaga. Ang sabi ng iba, kapag high tide o di kaya ay malakas ang pressure ng tubig sa ilalim Pwede, ng lupa ganun ay ang normal nangyayari naman talaga. daw na nangyayari ito. Pero paano mo ipapaliwanag ang sumunod na videohan niya? Wow. Sina? Hindi ko balahibo ni. Wala ka. Makikita mo na pagkatapos bumaba ng tubo ay kusa na lang bumalik ito pataas. Kung pressure lang ng tubig to, ang tanging paggalaw lang sana ng bomba ay pababa at hindi pataas. May mga nagsasabi na lagi daw silang nag-iingay sa gabi gamit ang mga motor nila at may naistorbo na sila kaya ito nagpaparamdam sa kanila. Ito nga kaya ang dahilan kung bakit nangyari to? Unfalsifiable. Ang salitang unfalsifiable ay isang termino na ginagamit para sa mga bagay na nangyari na hindi ma-debunk. Si Laguna Ghost Hunter ay isa nating kababayan na nagpupunta sa iba't ibang lugar para maghanap Tapang ng din ito ni, pruweba ng Laguna mga Ghost supernatural Hunter na to. stuff. Ang maganda sa kanya ay hindi siya basta-basta naniniwala sa mga nakikita o naririnig niya habang nag-iimbestiga. Kung maaari ay bibigyan niya ng paliwanag ang mga naganap. Uy, kumalampag yung hangin. Seriously? Dubak na. Legit. Teka lang ha. Pwede. Hindi. Kahit yung pinto ano ako malampag. Dito, possible na. May kumalampag. Okay, dibang. May kumalampag din na. May ano posible yung ano, hangin. 99% hangin kasi O kasi yung galing sa malampag ano nito. to. Bukas yung bintana Nakabukas yung bintana. However, sa isang school exploration, may nangyari na hirap siyang bigyan ng logical explanation. Panoorin. Tapang nito ni bukas. Laguna. Oo, may bukas na classroom. Oo. Uy, may ano yan, may speaker. May, what the? Nagbukas yung speaker sa ano, sa loob ng classroom dito. Naka-open ba Bluetooth ko? Check mo. Isa sa 2.3 kaya viewers natin. Nakapadlock na. Oh. Nakapadlock naman, so walang tao. Yes. Paano nagkaroon ng speaker? Holy moly. Yan gusto ko. Binuksan. Wala naman nakapadlock ko. Nasa 4th floor tayo. Yan. O yun o. Lobat yung ano. Siguro lobat. Please charge yata, sabi. Napaka-coincidence naman kung ba't hindi tumunog kanina nasa ano tayo, baba. Oh, nakapadlock guys oh. Oo, mas. Nakapadlock. Yung caretaker nandun sa ano. Sa unahan yung caretaker dito. Habang nasa ika-4 na palapag siya ng paaralan, katakatakang bigla na lang bumukas ang Bluetooth speaker sa loob ng mag-isa sa mga classrooms. Nang hanapin niya ang pinanggalingan ng tunog,
makikita mong nakapadlock ang pinto ng classroom na to. Kung familiar ka sa Bluetooth speaker, tutunog lang ito ng ganon once na i-turn on mo ang speaker mismo. Kailangan mong pihitin o pindutin ang power button nito para magbukas. Sa case niya, nagbukas na lang ito ng kusa kahit walang tao sa loob ng classroom na yon, lalo na at nakapadlock pa ang pinto nito. Ang sabi nga niya, nahirapan siyang i-debunk ang pagbukas ng speaker sa classroom nung dumaan siya. Kung ganoon, meron kayang multo sa loob ng silid na yon na gusto siyang i-entertain nang makita siya nito kaya binuksan nito ang speaker? Coincidence lang ba ang nangyari sa pag-turn on nito sa pagdaan niya? O maaaring may ibang paliwanag pa sa nangyari? Grandma's Company. Ang isa nating ka-goosebumps na si Mary ay nagbahagi ng kanyang nakunang video ng lola niya. Ang sabi niya, ito lang daw ang unang beses na may nakita silang anomaly sa CCTV nila. Kung ano yon, sabay-sabay nating panoorin at kayo na ang humusga. Pinay din ba to? Oo, kasi kung ano pa lang eh. Yung loob pa lang ng bahay nila eh. Makikita mo ang lola niya na nakahiga lang sa mattress. Tila unaware siya sa nangyayari sa paligid niya. Makikita mo ang orb na lilipad-lipad lang malapit sa kanya. Sa simula may pagka-linear ang kilos nito, pero nang pumunta ito patungo sa lola niya, makikita mong mas naging fluid ang galaw nito. Bahagya itong nagpunta sa ulunan ng lola at saka nagpunta sa gawing paanan niya. Walang ibinigay ang sender kung ano ang history sa bahay nila. Pero hindi mo naman makikita yun eh, lalo na paggabi. Kaya malaki rin yung malaki rin yung tulong ng CCTV talaga eh. Kung may mga yung mga nangyayari na hindi mo may papaliwanag. Pero ano sa tingin mo ito? Maaari nga kayang orb ang nakunan sa video? O ito ay sapot lang ng gagamba na hinahangin-hangin? Back to painting. Si Nami Oya o kilala din sa tawag ng Mami Nami ay isang affiliate dito sa Pilipinas. She uses different social media platforms para mag-promote ng mga products na gusto niyang ibenta. Bukod sa pag-affiliate ay nagpo-post din siya ng ilang moments kasama ang asawa at anak niya. Recently, naisipan niyang magbalik loob sa pagpipinta. Binilinan niya ang mga gamit at sinimulan niyang muli ang hilig niya. To find peace and quiet, she decided to paint sa rooftop nila. Ang inaakala niyang tahimik na pagbabalik sa hobby niya, magiging simula pala ng takot niya. Ang galing niya Habang nagpipintura siya, napatanong siya sa sarili niya kung paano niya bubuksan ang lalagyan ng pintura. At that moment, parang may sumagot nga sa kanya na boses ng lalaki. Ang dinig niya ay, "Anong kulay yan?" Pero nang pakinggan ko to, hindi ko makuha ang sinasabi nito. Parang Japanese o Chinese ang tunog nito. Pero ito ang enhanced audio at ikomento kung ano ang pagkakadinig niyo. Ang sabi? Subconsciously, Baka asawa niya sumagot yun. pa si Nami sa tanong sa kanya. At hindi nga lang sa phone niya rumihistro ang boses, maging sa CCTV nila. Makikita mo sa CCTV na mag-isa lang siya sa rooftop ng oras na yun.
at wala talaga siyang kasama kaya imposibleng may sasagot sa kanya. Matapos ang ilang sandali, dito na na-realize ni Nami ang nangyari. Napatakbo siya sa kwarto nila para tawagin ang kanyang asawa at pagbalik nila doon habang inililigpit nila ang mga gamit, may maliit na detalyeng napansin si Nami. Hindi na tayo makakit mag-isa dito ngayon. Niligpit. Kuha ko lang nilagyan sa baba ng mga pintura. Ay, dito ko na nalagay. Sige. Ang sabi niya, nasa tabi lang daw pala ang salamin habang nagpipintura siya. Alam naman natin na ang salamin ay maaaring maging portal sa kabilang buhay. Maaari kaya ang boses na narinig ay nagmula din sa salaming yon o maaaring mensahe ito mula sa kanya. Makalipas ang mahigit sa 1.5 oras, pinapanood niya sa ina niya ang video at may hinala siya sa boses na nadinig nila. Baka nagkaroon lang ng nagkaroon lang ng glitch yung nila, yung camera nila. Ang sabi ng ina niya sa kanya, ang boses nga daw ay katulad sa uncle o samo niya. Wala namang binanggit na konteksto kung may lahi silang Japanese dahil ang isa ding palayo ni Nami ay Kanami. Ito ay assuming ko lang. Kung may lahi talaga silang Hapon at kaboses ng tito nila ang narinig sa video, hindi kaya sinusubukan itong makipag-communicate sa kanya sa pamamagitan ng salamin na nasa gilid ng canvas niya nung gabing yon? O meron pa bang ibang paliwanag sa nangyari? Return of the Mimic. Ibinahagi ni Hansel ang nakakakilabot na karanasan nila sa loob mismo Filipino ng kanilang bahay na nangyari nito lang February 27 ng 5:00 ng madaling araw. Takot na ikinuwento ng kasambahay nila na narinig niyang tinawag siya ng ina ni Hansel ng madaling araw na yun. Lumabas pa nga ang kasambahay sa kwarto niya para tignan kung ano ang kailangan ng amo niya. Ngunit paglabas niya, wala namang tao doon. Dahil sa nangyari ay nireview ng pamilya ang mga CCTV nila. Ngunit ang natuklasan nila, talagang kakilakilabot pala. May nagsalita. Pero narinig niya yun, ha? Ang layo-layo niya, oh. Tapos nakasarado pa yung pintuan nila. Same thing. Oh. Ayon kay Hansel, may gumagaya ng boses ng mga magulang niya sa bahay. Tuwing mangyayari ang pagtawag ng boses, ito ay madalas sa madaling araw. Sa unang video, malinaw mong maririnig ang boses ng ina niya na tinatawag ang pangalan ng kasambahay nila. Ngunit paglabas ng kasambahay nila sa kwarto, makikita mong hinahanap niya kung sino ang tumawag sa kanya. Ang Akala ko anak yun, kasambahay sa kwarto pala yun. ng mga magulang niya, maririnig mo din ang parehong boses sa CCTV. Makikita mong tulog pa nga ang mga magulang ni Hansel nung oras na yun. Ngunit hindi lang yun. Dahil ang kwarto ng mga magulang niya ay nasa 2nd floor, ang ibig sabihin, ang boses na narinig sa 1st floor ay may sapat na lakas para marinig din ito sa 2nd floor ng bahay. Hindi din naman daw isolated case ang nangyari dahil 11 araw bago ang gabi na yon,
Na-capture na pala ang parehong boses sa kwarto ng mga magulang niya. Pero gising sila nito. O yun o. Is this the work of a mimic trying to terrorize their family? Ano ibig Or sabihin is it ng something else? Ikaw na ang humusga. Sundowning. Ang Sundown? mapapanood nyo ay kuha ni Dex sa kanyang lola. Usually ang mga post niya ay patungkol sa mga sayaw niya pero isang umaga, nagising na lang siya dahil sa ingay ng kanyang lola. Pagpunta niya sa kwarto, ito Ay, ang ito ang nadatnan malala. niya. Para ka mga batang mas sinusura mo ano. Isa salita lang, naiintindihan ko na yan, hindi palagi. Ako po sabi ko, galit ka sa akin. Ano gagawin ko? Gusto ko magkala. Gusto ko ba mga ano yan, hindi na nga ako malakan eh. Gusto ko bang muna. Sabi ko, akin yung walis ako mawawala, ayaw nang malibigay. Baka daw ako mahulog sa hagdan. Diyos ko, ano ba naman gagawin ko? Kaya minsan, umiiyak na lang ako. Sana tanungin niya kung sino yung kinakausap niya. No? Umiiyak. Bakit ako umiiyak? Kasi ikaw na po. Nay, sino ang kausap nyo? Ay, Ito si Yasin. Sino ang kausap nyo? Ito, oh. Saan? Ito. Ano yung electric fan? Hindi, may tao. Pag nakikilala ako. Nasa inyo, kung sino-sino ka nakausap nyo. O basta. Hindi ka makatulog eh. Salita ka ng salita dyan, wala ka na makausap. No, sige na. Yan ako po. Huwag nyo na nga kausapin yan. Wala na nga, hindi na. Ang lola niya, kahit wala namang ibang tao doon, makikita mong parang may full conversation siya sa kaibigan niya. Ang problema nga lang, ang kaibigan niya ay hindi nakikita. Ang tanging kaharap lang nito ay ang bentilador. Ayon kay Dex, madalas na ginagawa ito ng kanyang lola sa gabi o di kaya ay sa madaling araw. May nakikita kaya ang lola niya na hindi nakikita ng iba? O ito ay nagpapakita lang ng sundowning na madalas nakikita sa mga taong may demensya. Although may pwede paliwanag sa nangyayari Kasi sa medyo may kanya, edad na pero rin ito. madalas may mga pagkakataon na meron na pala talaga silang kaharap na multo. Minsan, dito pa nga na-attract ang mga ligaw na kaluluwa dahil nakikita sila nito. Pero ano sa tingin nyo ang kaso ng lola niya? Sundown o kaluluwa? Ikaw na ang magpasya. The camera. ito. Pinahagi ng Palagi na lang poster ang camera natuklasan talaga eh. niyang laman ng camera na nabili niya sa isang dark web. Nang matanggap niya to ay makikita mo na meron itong red stains na parang ang natuyong dugo. Without really thinking much about the history of the camera, nilinis na lang niya ito para magamit na lang din niya. For some reason, kapag gagamitin niya ang camerang to sa aso niya, nagiging balisa ang aso at tinatahulan nito Ay, ang new nako. gadget niya. Tuco, ven. Ven, mira. Tuco. Una foto, Tuco. No. Mira. Tuloy-tuloy ang pagtahol ng aso as if it can sense something wrong. Siguro ay kung nakakapagsalita lang ang aso ay wawarningan niya ang amo niya tungkol dito. Basta tuwing lalapit o makikita ng aso niya ang camera, nagpapakita ito ng kakaibang pagkilos. Isang beses, naisipan niyang tignan ang laman ng camera. Ay, ito talaga. Nagpapakasakali siya na baka may laman pang files ang memory nito at hindi nga siya nagkamali sa akala niya. Ito na, ito na. Son fotos de una familia. Mga picture. Parece que viven en Estados Unidos. Todo se ve muy normal. Oh, Esta foto me sacó un susto. matay tayo dyan. Ito na nga, oh. Nang tignan niya ang laman nito, sa una wala ka namang makikitang kakaiba dito. Ang folder ay puno lang ng mga larawan ng pamilya na nakatira sa Estados Unidos. Mga larawan tuwing may event sa buhay nila o di kaya ay kapag nagsasama-sama.
hindi niya naisip na kontakin yung mga ano no, yung mga nandun sa picture kung sino-sino yung mga yun. Pero at least kahit paano may yung memories nung ano nung mga pictures, pwede niya ulit ma-send dun sa may-ari. Ang pamilya, parang ang mga Pilipino ang nasa larawan. However, sa pinakahuling larawan, isang nakakatakot na mukha ng babae na may maitim na mata ang nakita niya. Nakakapangilabot ang itsura nito. Ngunit pinagpatuloy pa din niya ang pag-uusisa sa camera at Ito na isang naman. secret folder Wait. ang nakita niya. Parece ser su casa de noche. Video kaya? Todo está muy desordenado. Es obvio lo que está regado en el suelo. Realmente no sé qué opinar. La última foto. Nang buksan niya ang secret folder, makikita mo ang larawan ng bahay. Madilim dito at walang kailaw-ilaw sa loob nito. Ito ay ang parehong bahay na nakita niya sa unang folder, pero sa pagkakataong ito, gulo-gulo na at sira-sira na ang mga gamit sa loob. Makikita mo pa ang isang larawan na puro dugo ang carpet nito, at ang nakakapangilabot sa lahat ay ang nakitang katawan ng isang babae na nakahandusay sa sahig at duguan din. Hindi alam ng poster kung ano ang nakita niya, pero parang nga daw itong crime scene. Pamilyang may nakaalita na cartel kaya pinatahimik sila nito. Maari kaya na ang nakitang babae sa huling larawan ay ang biktima. Kung ganoon, ito ba ay kaluluwa na lang kaya iba ang itsura nito? Sa ngayon ay walang kasagutan dito at ang mga larawang ito ay mananatili munang misteryo. Mabibigyan lang tayo ng sagot kung ito turn over niya ang camera sa otoridad at kung may iimbestigahan ang kaso. Dapat gano'n yung gagawin. Under the blanket. Isang nakakapanindig balahibong pangyayari ang naganap isang gabi sa pamilya ni Freya. Hindi nila ito pwedeng baliwalain kaya mabilis silang kumuha ng pare para muling bendisyonan ang munti nilang tahanan. Partikular na lalo sa pagbibindisyon ay ang kanilang kwarto dahil dito nakafocus ang masamang espiritu sa bahay nila. Bawat sulok ng kwarto maging ng buong bahay ay winisikan ng holy water para paalisin ang kung anuman ang madilim na puwersang nananahan dito. Ito yung At nag-viral sa matapos nun TikTok ay eh. isang Tapos taimtim na dasal ang na-picture din ginawa ata to nila. sa si Jessica Soho. Ang liit ng kwarto nila, no? Mamatay. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin. Palayin ang Panginoon Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. So, anak, kagabi lang nangyari yan. Isang araw ko, daling araw. May CCTV ba? Nang matapos ng pare ang kanyang house blessing, ang tanong nito kay Freya ay kung kagabi lang nangyari yan. Ang tinutukoy niya ay ang kababalaghang naganap sa loob ng kwarto nila. Hindi nga lang ito simpleng pagpaparamdam. Dahil sa nangyari, phobia ang inabot ng panganay niyang anak. Mag-aalas 4:30 ng madaling araw, tulog pa ang lahat maliban kay Freya at sa panganay niyang anak. Napasigaw at napaakap na lang ang bata sa kanyang ina dahil ito sa nangyari. Grabe talaga trauma inabot niya dito. Ayun, no? Nakita mo ba yun? Habang nagsa-cellphone si Freya, makikita mong inayos lang ng kanyang anak ang kumot niya nang bigla na lang na parang may humatak dito.
Nasaksihan ng bata ang Oo. pangyayari na labis niyang ikinatakot. Bukod doon, nang ayusin ng bata ang kumot, Ayan, makikita nakaano mong siya eh. nakabaluktot ang dalawa nitong Nakabaluktot paa. pareho yung paa eh. Hindi din pa ni Freya ang may gawa nun dahil nakatalikod siya sa anak niya ng oras na yon. Hindi lang yon ang nakakapagtaka sa pangyayari. Kung pagmamasdan, kung ano man ang may gawa ng paggalaw ay nasa ilalim din mismo ng kumot kasama nila. Ito ay nanggaling sa tabi ng anak niya at papunta sa paahan nila. At pagkatapos noon, makikita mo pang umangat ang kumot na parang may tumayo sa loob nito bago ito nawala. At sa pagsigaw ng anak niya, isang orb din ang mabilis na dumaan mula sa kanan pakaliwa. Na-capture ba ng CCTV nila ang aktual na tatay, hangin sa tulog na bahay tulog. nila? Matapos nga ng ginawang house blessing, wala pang naging update si Freya tungkol dito. Napaalis kaya ng pare ang masamang espiritu sa bahay nila? Katulad ng dati ka Goosebumps, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampo. Okay, ang lala. Yung ito talaga, paano mo explain yun no, na yung ano ng bata, yung dalawang paa, nakaano naman siya, nakabalok to, tapos bigla na lang yung aangkat yun nandito sa baybantang tulo. Okay, so yun lang yung ano natin na reaction video sa araw na ito. So, see you ulit sa mga susunod nating reaction video.